Asan? Hindi ko mapigilang bigkas ng maramdaman kong inuumpisahan niya na namang laruin ang perlas ng silangan ko. Nararamdaman kong basa na ako sa bahaging iyon hindi mula sa tubig ng shower, kundi mula sa kailaliman ng aking pagkababae. Ready na namang tumangap ang kuweba ko ng bisita. Gosh, bakit ganito kasarap ang ginagawa niya sa akin? Ella, I love you, bigkas ni Kenneth habang namumungay ang mga matang nakatitig sa akin. Salit niyang iniwanan ang magkabilaan kong bundok at mahigpit niya akong niyakap na siyang dahilan para maramdaman ko ang init niyang anakonda na dumikit sa may puson. I love you too, Ken. Malambing kong bigkas at kaagad ko ding pinagdausdos ang aking palad pababa sa gitnang bahagi ng kanyang pagkalalaki. Naramdaman ko pa ang pag-iktad niya nang sumayad ang palad ko sa tayong-tayo niyang anakonda, samantalang ako naman hindi ko maiwasang mamahangha sa aking nahawakan. Gosh, ang laki pala talaga nito. Kaya pala sobrang sakit noong una niyang ipinasok sa akin. Ken, pwede ko ba siyang makita ng malapitan? Hindi ko mapigilang bigkas sa kanya. Napansin kong saglit siyang natigilan sabay tango. Binitiwan niya na din ako kaya naman naging dahilan iyon kaya ako napasquat para pumantay ang mukha ko sa kanyang pagkalalaki at doon ko nga nasaksihan kung gaano nakagalit ang kanyang alaga. Halos magkulay pink ang pinakaulo at halos lumabas na din ang ugat sa buong bahagi nito. Gamit ang nanginginig kong dalawang kamay, dahan-dahan kong hinawakan iyon. Lalo akong namangha nang maramdaman ko kung gaano katigas iyon. Mainit-init pa nga habang pumipintig-pintig pa. Ah, Ella, ang sarap ng kamay mo. Masahiin mo siya, please, narinig kong bigkas ni Kenneth, kaya wala sa sariling hinaplos-haplos ko ang alaga niya gamit ang dalawa kong kamay. Napansin ko pang may lumabas ng isang malapot na bagay sa dulo ng kanyang anakonda, kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Itinapat ko ang aking bibig sa bahaging iyon at kaagad na dinilaan na siyang dahilan kung bakit biglang naglumikot ang kanyang balakang. No need, sweetheart. Hindi mo dapat gawin yan. Come on. Papasukin na lang kita, hingal na hingal niyang sambit pero hindi ko siya pinakingan. Curious din kasi talaga ako dahil ang unang lumabas sa akin kagabi habang nilalaro niya ang pagkababae ko ay sinimot niya. Isa pa, nalasahan ko na ang kaunting katas na lumabas sa kanyang alaga at parang gusto ko pa kaya naman muli kong dinilaan ang dulo noon na siyang dahilan kaya napahawak si Kenneth sa buhok ko. God! Sweetheart, huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para may panibagong kaadikan ako sa iyo, bigkas niya. Hindi ko na siya pinansin pa at lalo kong pinag-igihan ang ginagawa ko. Dinila-dilaan ko ang ulo noon at muli kong nalasahan ang kaunting bagay na lumabas sa kanya. Hindi nagtagal, tinangka kong isubo at nilaro-laro ng aking dila. Halos mapahiyaw naman si Kenneth dahil sa ginawa kong iyon. Shit, kanino mo natutunan iyan ha? Ang sarap ng bibig mo. Sige pa, sweetheart. Sige pa, bigkas niya. Hindi ka siya sa bunganga ko ang alaga niya, kaya nagkasya na lang ako na dilaan ang ulo noon at nilaro-laro ko din ang dalawa niyang itlog gamit ang dalawa kong kamay. Gusto ko kasing matikman ulit ang katas na lumalabas sa kanya. Hindi ko naman akalain na halos mabaliw na si Kenneth sa ginagawa kong ito. Abala ako sa kakasipsip sa ulo ng anakonda niya nang maramdan ko ang paghawak niya sa dalawa kong braso at pilit niya akong pinapatayo. Tama na, sweetheart. Malapit na akong labasan. Ayaw na ayaw kong iputok iyan sa bibig mo, bigkas niya at mabilis akong iginya patalikod sa kanya. Napansin ko din na nakapatay na ang tubig mula sa shower, kaya mahigpit akong napahawak sa tiles na dingding ng banyo habang halos nakatuwad na ako at nasa likuran ko siya. Nakabuka ang dalawa kong hita, kaya alam kong kitang-kita ni Kenneth ang pagkababae ko. Naramdaman ko pa ang daliri niya sa bukana ng hiwa ko, kaya kaagad akong napakislot. Nakikiliti kasi ako. Himas niya ang bahaging iyon at waring tinatantiya ang kahandaan ko. You're so wet na, sweetheart. Ang sarap nito, bigkas niya kasabay ng pagkiskis ng anakonda niya sa bukana ko. Noong una sa paligid lang ng bukana ko at hindi nagtagal, tuloy-tuloy na iyon pumasok sa kaloob-looban ko sa makailang ulit na kadyot pa lang na pinakawalan niya. Ken. Ang laki. Super laki, bigkas ko. Ramdam ko ang kahabaan niya na kumikiskis sa dingding ng aking pagkababae. Nakakabaliw. Ang sarap. Ang sikip mo pa rin, sweetheart. Sinasakal mo ang alaga ko kaya lalong nagagalit
ramdam ko ang hingal niya habang sinasabi ang katagang iyon. Mahigpit din ang pagkakahawak niya sa baiwang ko at bawat pagkadyot niya sa likuran ko ay nagbibigay sa akin iyon ng hindi maipaliwanag na langit. Akin ka lang, Ella. Nakakabaliw ka, bigkas niya kasabay ng pagapang ng isa niyang palad patungo sa aking dibdib. Humahaplos-haplos iyon sa bahaging iyon na nagbigay sa akin ng dagdag na hindi maipaliwanag na damdamin. Ginulat ako nitong si Kenneth. Ilang buwan kaming magkatabi sa kama na walang nangyayari sa amin pero heto siya ngayon. Napakainit niya at parang hindi. Nakakaramdam ng pagod. Feeling ko tuloy, hinihintay niya lang na tuluyan siyang gumaling bago niya ako ang kinin. Gusto niya siguro ng outstanding performance. Gusto niya sigurong ipadama sa akin ang langit na walang kahit na anong balakid na kapansanan. Malapit na ako, sweetheart, narinig kong bigkas niya. Malapit na din ako dahil muli ko na namang naramdaman na parang naihi ako na ewan. Ilang beses pang pag-atras abante ni Kenneth sa likuran ko nang maramdaman ko ang pagsabog ng katas niya sa sinapupunan ko. Naghalo ang aming mga katas habang ramdam ko ang matigas niya paring anakonda sa kaloob-loban ko. Pumipintig-pintig iyon na para bang gusto pang sumabak sa jera. Ethan! Hindi ko mapigil ang bigkas ng maramdaman kong inuumpisahan niya na namang laruin ang perlas ng silangan ko. Nararamdaman kong basa na ako sa bahaging iyon hindi mula sa tubig ng shower, kundi mula sa kailaliman ng aking pagkababae. Ready na namang tumangap ang kuweba ko ng bisita, gosh, bakit ganito kasarap ang ginagawa niya sa akin? Ella, I love you, bigkas ni Kenneth habang namumungay ang mga matang nakatitig sa akin. Salit niyang iniwanan ang magkabilaan kong bundok at mahigpit niya akong niyakap na siyang dahilan para maramdaman ko ang init niyang anakonda na dumikit sa may puson. I love you too, Ken, malambing kong bigkas at kaagad ko ding pinagdausdos ang aking palad pababa sa gitnang bahagi ng kanyang pagkalalaki. Naramdaman ko pa ang pag-iktad niya nang sumayad ang palad ko sa tayong-tayo niyang anakonda samantalang ako naman hindi ko maiwasang mamahangha sa aking nahawakan. Gosh, ang laki pala talaga nito. Kaya pala sobrang sakit noong una niyang ipinasok sa akin. Ken, pwede ko ba siyang makita ng malapitan? Hindi ko mapigil ang bigkas sa kanya. Napansin kong saglit siyang natigilan sabay tango. Binitiwan niya na din ako kaya naman naging dahilan iyon kaya ako napaskwat para pumantay ang mukha ko sa kanyang pagkalalaki at doon ko nga nasaksihan kung gaano nakagalit ang kanyang alaga. Halos magkulay pink ang pinakaulo at halos lumabas na din ang ugat sa buong bahagi nito. Gamit ang nanginginig kong dalawang kamay, dahan-dahan kong hinawakan iyon. Lalo akong namangha nang maramdaman ko kung gaano katigas iyon. Mainit-init pa nga habang pumipintig-pintig pa. Ah, Ella, ang sarap ng kamay mo. Masahiin mo siya, please, narinig kong bigkas ni Kenneth, kaya wala sa sariling hinaplos-haplos ko ang alaga niya gamit ang dalawa kong kamay. Napansin ko pang may lumabas ng isang malapot na bagay sa dulo ng kanyang anakonda, kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Itinapat ko ang aking bibig sa bahaging iyon at kaagad na dinilaan na siyang dahilan kung bakit biglang naglumikot ang kanyang balakang. No need, sweetheart. Hindi mo dapat gawin yan. Come on. Papasukin na lang kita, hingal na hingal niyang sambit pero hindi ko siya pinakingan. Curious din kasi talaga ako dahil ang unang lumabas sa akin kagabi habang nilalaro niya ang pagkababae ko ay sinimot niya. Isa pa, nalasahan ko na ang kaunting katas na lumabas sa kanyang alaga at parang gusto ko pa kaya naman muli kong dinilaan ang dulo noon na siyang dahilan kaya napahawak si Kenneth sa buhok ko. God! Sweetheart, huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para may panibagong kaadikan ako sa iyo, bigkas niya. Hindi ko na siya pinansin pa at lalo kong pinag-igihan ang ginagawa ko. Dinila-dilaan ko ang ulo noon at muli kong nalasahan ang kaunting bagay na lumabas sa kanya. Hindi nagtagal, tinangka kong isubo at nilaro-laro ng aking dila. Halos mapahiyaw naman si Kenneth dahil sa ginawa kong iyon. Shit, kanino mo natutunan iyan, ha? Ang sarap ng bibig mo. Sige pa, sweetheart. Sige pa, bigkas niya. Hindi ka siya sa bunganga ko ang alaga niya, kaya nagkasya na lang ako na dilaan ang ulo noon at nilaro-laro ko din ang dalawa niyang itlog gamit ang dalawa kong kamay. Gusto ko kasing matikman ulit ang katas na lumalabas sa kanya. Hindi ko naman akalain na halos mabaliw na si Kenneth sa ginagawa kong ito.
Abala ako sa kakasipsip sa ulo ng anakonda niya nang maramdan ko ang paghawak niya sa dalawa kong braso at pilit niya akong pinapatayo. Tama na, sweetheart. Malapit na akong labasan. Ayaw kong iputok iyan sa bibig mo, bigkas niya at mabilis akong iginya patalikod sa kanya. Napansin ko din na nakapatay na ang tubig mula sa shower, kaya mahigpit akong napahawak sa tiles na dingding ng banyo habang halos nakatuwad na ako at nasa likuran ko siya. Nakabuka ang dalawa kong hita, kaya alam kong kitang-kita ni Kenneth ang pagkababae ko. Naramdaman ko pa ang daliri niya sa bukana ng hiwa ko, kaya kaagad akong napakislot. Nakikiliti kasi ako. Himas niya ang bahaging iyon at waring tinatantiya ang kahandaan ko. You're so wet na, sweetheart. Ang sarap nito, bigkas niya kasabay ng pagkiskis ng anakonda niya sa bukana ko. Noong una sa paligid lang ng bukana ko, at hindi nagtagal, tuloy-tuloy na iyon pumasok sa kaloob-looban ko sa makailang ulit na kadyot pa lang na pinakawalan niya. Ken. Ang laki. Super laki, bigkas ko. Ramdam ko ang kahabaan niya na kumikiskis sa dingding ng aking pagkababae. Nakakabaliw. Ang sarap. Ang sikip mo pa rin, sweetheart. Sinasakal mo ang alaga ko kaya lalong nagagalit. Ramdam ko ang hingal niya habang sinasabi ang katagang iyon. Mahigpit din ang pagkakahawak niya sa baiwang ko at bawat pagkadyot niya sa likuran ko ay nagbibigay sa akin iyon ng hindi maipaliwanag na langit. Akin ka lang, Ella. Nakakabaliw ka, bigkas niya kasabay ng pagapang ng isa niyang palad patungo sa aking dibdib. Humahaplos-haplos iyon sa bahaging iyon na nagbigay sa akin ng dagdag na hindi maipaliwanag na damdamin. Ginulat ako nitong si Kenneth. Ilang buwan kaming magkatabi sa kama na walang nangyayari sa amin pero heto siya ngayon. Napakainit niya at parang hindi. Nakakaramdam ng pagod. Feeling ko tuloy, hinihintay niya lang na tuluyan siyang gumaling bago niya ako angkinin. Gusto niya siguro ng outstanding performance. Gusto niya sigurong ipadama sa akin ang langit na walang kahit na anong balakid na kapansanan. Malapit na ako, sweetheart, narinig kong bigkas niya. Malapit na din ako dahil muli ko na namang naramdaman na parang naihi ako na ewan. Ilang beses pang pag-atras abante ni Kenneth sa likuran ko nang maramdaman ko ang pagsabog ng katas niya sa sinapupunan ko. Naghalo ang aming mga katas habang ramdam ko ang matigas niya paring anakonda sa kaloob-loban ko. Pumipintig-pintig iyon na para bang gusto pang sumabak sa jera. Tito! I miss you so much po, narinig kong bigkas ni Ezekiel sa lalaking may karga-karga sa kanya. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko na titigan ang naturang lalaki. Para kasing familiar sa akin ang hitsura niya. Kamukha siya ni Elijah, pero parang hindi naman siya si Elijah. Narinig kong tinawag siya ni Ezekiel sa pangalang Elias kanina, kaya malabong si Elijah nga ang taong iyon. Pero sino siya? Bakit halos kamukha niya si Elijah? Sweetheart. Nandito ka lang pala, natigil lang ako sa pagtitig sa gawin nila Ezekiel nang marinig ko ang boses ni Kenneth. May hawak na siyang isang inumin at kaagad niya namang iniabot sa akin. May bata kasi akong nakita kanina na palusong sa dagat. Sinaklolohan ko dahil baka kung ano ang mangyari sa kanya. Kaagad na sagot ko kay Kenneth sabay turo sa batang karga-karga ng lalaki na hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung sino ba siya. Napansin kong tumitig din si Kenneth sa itinuro ko at napansin kong kaagad na napakunot ang noo niya. Si Elias ba iyan, narinig kong sambit ng nagtatakang boses ni Kenneth. Muli akong napatitig sa gawin nila Ezekiel at mukhang kilala ni Kenneth ang lalaking iyon dahil sakto ang pangalan na binigkas niya sa pagtawag ng bata kanina tungkol sa lalaking iyon. Sinong Elias? Nagtataka kong tanong. Si Elias, ang kakambal ni Elijah. Nakauwi na ba siya ng bansa? Bakit parang hindi ko yata ito alam, muling sambit ni Kenneth. Napansin kong taka siya hanggang sa naramdaman ko ang paghawak niya sa kamay ko. Kakambal siya ni Elijah. Kaya pala magkamukha sila, kaagad ko namang sagot sabay tango. Alam kong may kakambal si Elijah, pero hindi ko pa nakikita. Wala naman kasing Elias ang dumadalaw sa mansion simula noong namasukan ako kina Ma'am Jen, kaya hindi ko talaga siya kilala. Yes, let's go, sweetheart. Lapitan natin siya. Loko itong taong ito Nandito na pala sa Pinas hindi man lang dumadalaw sa mansion. Ang akala ko talaga nasa vihis pa siya
Bigkas ni Kenneth at nakisabay na ako sa paghakbang niya palapit sa tinutukoy niyang kakambal ni Elijah na noon ay abala na sa pakikipag-usap kay Ezekiel. Elias, pinsan, long time no see, kaagad na sambit ni Kenneth pagkalapit namin sa kanila. Kaagad naman itong napalingon at kita ko ang pagkagulat sa mukha niya habang nakatig kay Kenneth. Ken, long time no see. Happy to see you again, nakangiting bigkas ni Elias pero halata sa mukha nito ang pagkataranta. Napansin kong tinitigan ni Kenneth ang batang karga-karga ni Elias bago niya. Seryosong tinitigan ang pinsan niya sa mukha. Anak mo? Alam ba ito nila tita at tito? Diretsahang tanong ni Kenneth kay Elias. Napansin ko pa ang pagkagulat sa mukha nito sabay sulyap sa batang karga niya. Ha? Hindi, kaagad na sambit naman ni Elias. Napansin ko pang kaagad na nagsalubong ang kilay ni Kenneth at seryosong tinitigan ang pinsan. Hindi? Paanong hindi halos kamukha mo iyang bata? Wala naman sigurong problema kung may anak ka na basta sabihin mo lang kila tita. For sure maiintindihan ka nila, sagot naman ni Kenneth na parang siguradong sigurado siya na anak nga ni Elias ang batang karga niya. Sabagay, kahit sino ang tatanungin mukha kasi talaga silang mag-ama. Halos magkahawig Hindi nga Hindi ko siya anak at kung totoong anak ko siya walang dahilan para magkaila ako ngayon sa iyo pinsan, sagot naman ni Ija. Ewan ko sa iyo. Nakarating ka dito sa beach resort pero mukhang hindi pa alam nila tita na nandito ka na sa Pinas. Pati yata kakambal mo hindi din alam muling sagot ni Kenneth. Hindi naman nakasagot si Elias kaya naman narinig ko pa ang malakas na pagbuntong hininga ni Kenneth. Pauwi ng Manila sila mommy at daddy bukas ng umaga. Kung gusto mo pwede kang sumabay sa kanila para hindi ka na mahirapan sa biyahe, muling wika ni Kenneth sa kanyang pinsan. Thank you, Ken. Pero wala pa akong balak na umuwi Kakarating ko lang din kanina dito sa resort. Pinsan, pwede bang makahingi ng pabor? Pwede bang huwag mo munang bangitin kina mommy na nagkita tayo? Ang alam kasi nila nasa vis pa ako narinig kong sambit ni Elias na lalong ikinagulat ni Kenneth. May reason ka? Anong reason mo? Hindi naman pwedeng pagbigyan kita sa hiling mo na hindi ko alam kung ano ba talaga ang dahilan, sagot naman ni Kenneth. Saglit na natigilan si Elias bago namin napansin ang isang babaeng palapit sa amin. Kung hindi ako nagkamali isa siya sa mga staff ng beach resort dahil sa suot niyang uniform. Mama, kaagad namang bigkas ni Ezekiel habang nakangiting nakatingin sa babaeng palapit sa amin. Ibinaba naman siya ni Elias kaya naman nagtatakabo na ang bata palapit sa babae na kung hindi ako nagkamali siya ang ina na tinutukoy ng bata kanina. Napansin ko pa na nalalong nagsalubong ang kilay ni Kenneth habang nakatingin din sa babae bago niya ibinaling ang tingin sa kanyang pinsan. Gago ka talaga Elias. Alam mo bang kung saan-saan na hinanap ni Elijah si Ethel? Gulat na bigkas ni Kenneth sa kanyang pinsan. Nagulat naman ako. Napatitig ako kay Elias bago. Ako tumitig sa gawin ng mag-ina. Kilala mo si Ethel? Wala sa sariling tanong ni Elias kay Kenneth. Halata ang kaba sa mukha nito at seryoso namang tumango si Kenneth. Natural. Ilang beses ko siyang na-meet noong girlfriend pa siya ng kakambal mo. Lagot ka sa kakambal mo. Ikaw lang pala ang nakakaalam kung nasaan si Ethel tapos nagawa mong isikreto ito sa kanya. Seryosong sagot ni Kenneth at timnapik niya pa sa balikat si Elias bago niya ako inakay palayo. Akmang hahabol pa sana si Elias pero tinawag na siya ni Ezekiel. Ibig bang sabihin nito posibleng anak ni Elijah ang batang iyon? Nagtataka kong tanong kay Kenneth nang makalayo na kami kay Elias. Tumigil naman sa paghakbang si Kenneth at nakangiti akong tinitigan. Possible. Noon pa man hindi na magkasundo sila Elias at Elijah. Magkakambal nga ang dalawa pero ang layo naman ang loob nila sa isa't isa. Mukhang may nagbabadyang malaking gulo sa pamilya nila Tita Miracle. Dalawa na nga lang ang anak nila, mukhang nag-aagawan pa sa iisang babae, mahabang sagot naman sa akin ni Kenneth. Hindi ko naman mapigilan ang muling mapatingin sa kinaroroonan nila Elias na kausap niya na ang babaeng matagal na palang hinahanap ng makulit na si Elijah. May bonus pa, mukhang may batang involved. Sino kaya ang tatay ng bata sa kambal? Si Elias ba or Elijah? Kamukha kasi nilang dalawa ang bata Siya ba talaga si Ethel? Kilala mo siya,
Nagtataka kong tanong kay Kenneth habang naglalakad kami sa maputi at pinong-pino na buhanginan. Napapalingon pa ako kina Ethel at Elias na puno ng pagtataka. Mukhang closed ang dalawa base na din sa nakikita ko. Napansin ko pa kanina na humawak si Ella sa kamay ni Ethel na may nakaguhit na masayang ngiti sa labi. Yuck! Ilang taon na ding hinanap ni Elijah iyang si Ethel at mukhang mula umpisa alam ni Elias kung saan nagtatago si Ethel. Baka nga siya pa ang dahilan kung bakit hindi mahanap-hanap si Ethel eh, sagot naman ni Kenneth sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Sobrang sama naman ng ugali ni Elias kung nagkataon. Nagawa niyang traidurin ang kakambal niya, kaya malaking gulo talaga siguro ito kapag malaman ni Elijah ang lahat-lahat. Ano ngayon ang gagawin mo? Sasabihin mo ba kay Elijah ang nalalaman mo ngayon? Seryosong tanong ko kay Kenneth. Huminto naman siya sa paglalakad kaya napahinto na din ako. Napansin kong ilang saglit siyang tumitig sa akin bago nagsalita. Ayaw kong ako ang isa sa maging dahilan para magkagulo ang kambal. Hindi ko din alam ang gagawin ko. Gusto kong makausap muna ng masinsinan si Elias bago ako gagawa ng desisyon, sagot niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Hangat maari ayaw ko sana siyang sumausaw muna sa problema ng iba. Lalo na at kakagaling niya lang sa matinding pagsubok sa buhay niya. Kaya lang, wala naman akong karapatan na pigilan siya lalo na at kadugo niya ang involved sa issue na ito. Hayaan mo na muna. Nandito tayo sa beach resort na ito para mag-enjoy. Nakangiti niyang bigkas sa akin habang nag-uumpisa na naman kaming humakbang sa mahabang dalampasigan. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito, nakaka-relax ang mga nakikita ko sa paligid. Sobrang fresh ng kapaligiran at parang gusto kong magtagal sa lugar na ito. Sana kapag ikasal kami ni Kenneth, dito na lang ang honeymoon namin. Sa isiping iyon hindi ko mapigilang mapangiwi. Honeymoon ang iniisip ko gayong hanggang ngayon mahapdi pa rin ang kabibi ko dahil sa walang sawang pag-angkin niya sa akin. Saka ko na nga lang siguro iisipin ang tungkol sa bagay na iyan kapag makabalik na kami ng Manila. Ngayon gusto kong i-enjoy ang bawat minuto na kasama ang lalaking pinakamamahal ko. Si Kenneth. Naglakad pa kami ng naglakad hanggang sa nakarating kami sa may batuhan. Malayo na kami sa nagkakasayahang mga turista at palubog na din ang araw. Lalong nagiging masarap sa pandama ko ang dampi ng hangin sa aking bala. Para bang napakapayapa ng buong paligid. Kapag high tide maraming mga turista ang pumupunta dito para maligo, wika ni Kenneth sa akin. Muli kong inilibot ang tingin sa paligid. Parang kaming dalawa lang ang tao sa batuhan na ito. Mula sa kinatatayuan namin, kitang-kita ang palubog na araw. Sobrang sarap sa mata. Feeling ko tuloy nasa isang paraiso kami. Kalmado ang karagatan at parang nakikiayon ang panahon sa bakasyon naming ito. Doon tayo, sweetheart, wika ni Kenneth sa akin. Inalalayan niya akong makaakyat sa mataas na bahagi ng batuhan at lalo akong namangha sa aking nasaksihan. Halos makita na kasi namin ang kabuuan ng isla. Ang ganda! Ito ang paborito kong spot bago ako na-aksidente. Ang ganda, diba? Wika niya sa akin sabay pagpag sa isang nakausling bato at inalalayan akong makaupo. Naupo na din siya sa tabi ko at pinasandal niya ako sa kanyang dibdib. Hindi naman maalis-alis ang tingin ko sa papalubog na araw. May iilan pa akong nakikita na mga ibon na nagliliparan sa kalangitan. Peaceful ng lugar at parang gusto ko na ditong tumira kasama siya. Para tuloy ayaw ko nang umalis sa lugar na ito. Kaya lang hindi pwede. Nasa Manila ang trabaho ni Kenneth kung sakali. Alam kong matagal nang hiniihintay ng Daddy Court ang tuluyang pagaling ni Kenneth para palitan siya sa posisyon sa kumpanya at ngayong tuluyan nang nakakakalakad si Kenneth, alam kong malaking bahagi ng buhay niya na ang mababago. Sana lang talaga hindi magbabago ang nararamdaman niya para sa akin. Kapag nasa labas na siya alam kong may tsansa na siyang makakahalubilo sa kapwa niya. Lalo na sa iba't ibang babae. Mga babaeng kagaya niya na tinitingala sa altas sa syudad. Mga babaeng may maipagmamalaki sa buhay. Hindi kagaya ko na isang hamak na alalay niya lang. Sa isiping iyon parang may matulis na bagay ang biglang sumundot sa puso ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ba napaka-advance kong mag-isip? Wala pa nga pero bakit nasasaktan na ako? Sa bagay, posible naman kasi talagang mangyari ang iniisip ko. Hanggang ngayon hindi pa rin ako sigurado kung mahal niya ba ako.
Baka naman na-develop lang siya sa akin dahil ako ang palagi niyang nakikita. Paano na kaya kapag may iba na siyang mga babaeng nakakasalamuha? Baka bigla niya na lang ma-realize na hindi niya naman pala ko gusto. Hey, may problema ba? Umiiyak ka ba? Bumalik lang ako sa huwesyo nang marinig kong nagsalita si Kenneth. Nagtataka kung idinampi ang palad ko sa pisngi ko at ngayon ko lang napansin na lumuluha na pala ako. Ha? Wala. Nadala lang siguro ako sa ganda ng kapaligiran kaya naging emotional ako pagkakaila ko sa kanya. Ayaw ko din kasing sabihin sa kanya kung ano ang tumatakbo sa isipan ko. Ayaw kong sirain ang masayang bakasyon na ito dahil sa pagiging praning ko. Gusto ko na pong mag-propose ng kasal kay Ella. Seryosong pahayag ko sa mga magulang ko habang nandito kami sa rooftop ng villa. Bahagi ang villa na ito ng Villarama Santillan Beach Resort pero off-limits ito sa mga outsider. Tanging legit na miyembro ng pamilya lang ang pwedeng pumasok. Kahit nga si Ella bawal dahil hindi pa kami kasal kaya gustuhin ko man na dalhin siya dito hindi pwede. Iniwan ko siya sa unit namin kanina na natutulog. Pagkatapos namin mamasyal sa dalampasigan kumain lang kami at pumasok sa kwarto namin. Of course, nag-sex kami at nang makatulog siya sakto naman na nag-message itong si Mommy. Rules ni Mommy Arabella na bawal ang outsiders kaya wala akong choice kundi sundin. Idea niya naman kasi talaga ang pagpapadevelop ng resort na ito. Mula sa kanyang malawak na imagination ang ilan sa mga disensyo kaya naman wala akong magagawa kundi igalang ang gusto niya. Isa pa malapit ko na din pakasalan si Ella, kaya malapit na din siyang makapasok sa magandang villa na ito. Kasal? Ken, anak matagal na naghintay ang Santillan Corporation sa iyo and isa think hindi ganoon kadali ang pagpaplano ng kasal kasabay ng pagtitrain mo para pamahalaan ang kumpanya. Kaagad na sagot ni Mommy. Nagulat naman ako. Hindi pa nga ako nag-umpisa na hawakan ang kumpanya ramdam ko na ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ayaw ko din naman maging unfair kay Daddy dahil alam kong matagal niyang hinintay ang pagaling ko pero paano naman si Ella? Papayag kaya siya na ipagpaliban muna namin ang planong pagpapakasal. Nangako ako sa kanya na kapag tuluyan na akong bumaling papakasalan ko siya kaagad. Pero paano naman ang hiling ng mga magulang ko? Kailangan ako ng kumpanya dahil gusto nang mag-retire ni Daddy. Gusto nilang magstay sa isla na ito at i-enjoy ang kanilang buhay habang bata pa sila. We understand na mahal mo si Ella at alam namin na mahal ka din niya. Kaya lang hindi biro ang preparasyon ng kasal. Paano mo pagsasabayin ang pagiging husband mo sa kanya kung magiging busy ka na, muling wika ni Mommy sa akin. Kaagad namang binalot ng lungkot ang puso ko habang ini-imagine ko na darating ang araw na baka mawalan ako ng time sa babaeng mahal ko. Dad, Mom Isa loved her. Nag-promised ako ng kasal right after nagagaling na ako. Natatakot akong madismaya siya, sagot ko naman. Mabait si Ella. May intindihan ka niya. Wala kang dapat na ikatakot dahil parang mag-asawa na din naman ang turingan nyo, di ba? Mababawasan lang ang time nyo sa isa't isa pero nandyan ka pa rin naman sagot naman ni Mommy hindi ako nakaimik. Isipin mo ang magiging kinabukasan nyong dalawa. Kapag matutunan mo na ang pasikot-sikot sa kumpanya itatransfer ko na sa pangalan mo ang lahat ng karapatan. Ikaw ang nag-iisang magmamana dahil hindi naman interesado si Jen. May sariling negosyo din ang asawa niya. Matagal na panahon kong pinaghirapan na mabuo ang kumpanya natin at sana mas lalo mo pang mapalago. Don't worry anak, kapag gamay ka na sa pagpapatakbo sa kumpanya, pwede mo nang pakasalan si Ella kahit na ilang beses pa, mahabang sagot naman ni Daddy. Dad, understand. Pero hindi ba ako pwedeng humingi ng kahit 3 buwan lang? Gusto ko munang ibigay kay Ella kung ano na ipangako ko na sa kanya, nakikiusap kong wika. Kaagad naman umiling si Mommy. Kung si Ella ang iniisip mo ako ang kakausap sa kanya. Mabait na bata ang girlfriend mo at maintindihan ka niya. Ken, this is your chance para ipakita sa lahat ang kakayahan mo, sagot naman ni Mommy. 1 year anak. In 1 year, pwede nyo nang planuhin ang kasal nyo. Alam namin na si Ella ang isa sa mga reason kung bakit pinilit mong makalakad ulit. Hindi dapat madaliin ang kasal dahil nandyan lang iyan, nakangiting sagot naman ni Daddy. Kakausapin ko muna si Ella tungkol dito. Ayaw kong maging unfair sa kanya Dad, Mom. Gusto kong ibigay kung ano ang pinaka-the best sa kanya, sagot ko naman. Ibigay? Ellie not. Bakit hindi mo tulungan ang pamilya niya? I surprised mo si Ella.
Tutulungan natin ang pamilya niya na makaahon sa hirap ng hindi alam ni Ella para after a year kung sakaling dadalaw kayo sa lugar na yon, nasa maayos ng kalagayan ang mga magulang at kapatid niya, sagot naman ni Mommy. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Napaka-brilliant talaga nitong mommy ko kung mag-isip. Bakit nga ba hindi ko gagawin yon? Family-oriented si Ella and I think magdadalawang isip din siyang magpakasal sa iyo kapag alam niyang hindi pa maayos ang kalagayan ng mga magulang niya. Ayaw niyang tumanggap ng pera mula sa atin na hindi niya pinaghihirapan, kaya bakit hindi na lang muna iyan ang gawin mo, muling wika ni Mommy. Kung sa pautakan talagang panalo itong ina ko eh. Ang galing mangumbinsi. Right. Not. Okay mom, gagawin ko iyang suggestion nyo. Mabait si Ella at maintindihan niya ako. Kayo na din ang nagsabi na parang mag-asawa na ang turingan namin, nakangiti kong sagot. Gusto ko din naman na kapag ikasal kami ni Ella, nasa maayos na kalagayan ng lahat. Ayaw kong may agam-agam sa puso niya. Gusto ko buo ang desisyon niya kapag magpakasal kami. Mabilis lang ang 1 taon at kahit nagaano ako kaabala, ipinapangako ko na hindi ako magkukulang na iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Alright. Payag na po ako. Bigyan niyo lang po ako ng 1 week na ma-enjoy naming dalawa ni Ella ang isla na ito, at pagkabalik ko ng Manila sasabak na ako sa trabaho, sagot ko sabay tayo. Napansin ko pa ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nila Mommy at Daddy. Mukhang masayang-masaya sila sa desisyon ko. Thank you anak. Ila the way, pwede mong dalhin si Ella dito sa villa tomorrow morning. Magpapahanda ako ng masarap na pagkain, nakangiting sagot ni Mommy. Nagulat naman ako. Pwede si Ella. Akala ko ba bawal ang outsider, nagtataka kong tanong. Gusto kong bigyan ng exemption si Ella, nakangiting sagot ni Mommy. Sabay naman kaming napahalakhak ni Daddy. Ang gulo din itong Mommy ko eh. Nagising ako na wala si Kenneth sa tabi ko. Nang tingnan ko ang orasan, halos 10:00 pa lang ng gabi. Maaga kaming nakatulog kanina, kaya alanganin din ang gising ko. Kenneth, mahina kong sigaw habang dahan-dahan akong bumangon at bumaba ng kama. Naglakad ako patungong banyo at sumilip, kaya lang walang Kenneth akong nakita. Saan kaya siya nagpunta? Ken, nasaan ka? Bigkas ako at muling naglakad patungo sa balcony. Hinawi ko ang makapal na kortina at binuksan ang sliding door. Lumabas ako at inilibot ang tingin sa buong paligid pero wala talaga siya. Mukhang lumabas siya ng kwarto namin habang tulog ako. Marahan akong napabuntong hininga at naglakad sa pinakadulong bahagi ng balcony. Mula sa kinatatayuan ko tanaw ko ang maliwanag na kapaligiran mula sa poste ng ilaw. Buhay na buhay pa rin ang buong paligid at nagkakasayahan pa rin ang ibang mga guest sa dalampasigan. Hindi ko mapigilang mapayakap sa sarili ko nang maramdaman ko ang banayad na paghampas ng malamig na hangin sa aking katawan. Manipis ang suot kong pajama at blouse, kaya ramdam ko talaga ang lamig ng simoy ng hangin. Napapitlag pa ako nang maramdaman ko na may yumakap mula sa likuran ko. Hindi na ako pumalag dahil alam kong si Kenneth ito eh. Kabisado ko na ang hulma ng kanyang katawan pati na din ang kanyang amoy. Anong ginagawa mo dito? Dapat mga ganitong oras natutulog ka na eh. Hinahanap mo ba ako? Malambing niyang tanong sa akin. Dahan-dahan naman akong pumihit paharap sa kanya at seryoso siyang tinitigan. Saan ka galing? Nagtatampo kong tanong sa kanya. Napansin ko ang pagguhit ng matamis na ngiti sa labi nito habang titig na titig sa akin. Tumawag kanina si Mommy habang tulog ka. Gusto daw nila akong makausap. Hindi na kita ginising para magpaalam dahil napansin kong nahihimbing ka na sa pagtulog, nakangiting sagot niya sa akin. Hindi ako nakaimik. Gusto ko kasing magkwento pa siya eh. Hey, hindi ka na nakasagot. Galit ka ba? Muling wika niya. Napansin niya marahil ang pananahimik ko kaya matamis ko siyang inisyan. Ha? Wala. Gusto ko kasing magkwento ka pa eh. Saka, napansin mo ba? Ang ganda ng gabi no, nakangiti kong sagot at muling inilibot ang tingin sa paligid. Humakbang ako ng ilang beses palayo sa kanya habang pilit na ninamnam ko ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa aking pisngi. Hindi ko talaga makakalimutan ang bakasyon namin na ito. Feeling ko nasa paraso ako kasama ang lalaking pinakamamahal ko. Yah, ang sarap ng gabi. Nakikiayon ang panahon sa bakasyon natin, narinig kong sambit niya at mula sa likuran ko mahigpit siyang yumapos sa akin.
Nanatili din kami sa ganong posisyon ng ilang minuto. Walang sino man sa amin ang gustong magsalita, basta ang gusto lang namin pareho ay iparamdam sa isa't isa ang aming presensya. Sana ganito na lang kami palagi. Sana hindi siya magbabago sa akin. Parang lumalamig na yata, sweetheart. Pasok na tayo sa kwarto. May gusto din akong sabihin sa iyo eh. Matapos ng ilang sandaling katahimikan sa pagitan naming dalawa, sa wakas muling nagsalita si Kenneth. Nakangiti ko siyang nilingon pero nakaredy pala ang labi niya, kaya naman sa paglingon kong iyon, kaagad na naglapat ang aming labi. Hindi na ako nakaimik pa. Kaagad na din akong pumihit paharap sa kanya at pinagsalikop ko ang aking mga kamay sa lig niya habang patuloy kami sa aming halikan. Ewan ko ba palagi kaming nag-uumpisa sa ganitong eksena hanggang sa pareho na lang naming namalaya na buhat-buhat niya na ako pabalik ng aming kwarto. Hindi pa rin naghihiwalay ang aming mga labi. Pagkapasok namin sa kwarto, maingat niya akong inilapag sa kama kasabay ng pagdagan niya sa akin. Para kaming bagong kasal na walang kasawa-sawang ipinapadama namin sa isa't isa ang ilang beses na pag-iis ng aming katawan. Sa bawat pag-angkin ni Kenneth sa katawan ko, walang hanggang ligaya ang hatid nito sa puso ko. Paulit-ulit kong ipinapangako ko sa sarili ko na hangat kailangan niya ako, hinding-hindi ako aalis sa tabi niya. Sweetheart, I love you. I love you so much, bigkas niya habang patuloy siya sa paggalaw sa likuran ko. Nakabend ako sa kama habang nasa likuran ko siya. Ramdam na ramdam ko ang kahabaan niya na patuloy na naglalabas-pasok sa aking pagkababae. Ilang ulos pa at sabay na naming darating ang ECE ng tagumpay. Pareho kaming hingal na napahiga sa kama. Pagod pero masaya. I love you, sweetheart, narinig kong muling bigkas niya habang inaayos niya ang higa naming dalawa. Tinakpan niya ng makapal na comforter ang hubot-hubad naming katawan at pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi naman mawala-wala ang masayang ngiti sa labi ko. I love you to, usungit. Malambing kong sagot sa kanya at lalong nagsumiksik sa kanya. Naramdaman ko pa ang banayad na paghalik niya sa noo ko bago siya muling nagsalita. Ngayon at kailanman, malambing niyang sagot sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang mapahagikik dahil sa sobrang kilig na nararamdaman. Ngayon at kailanman. Mahal na mahal kita, Kenneth Villarama Santillan. Ikaw lang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Promise, nakangiti kong sagot sa kanya sabay taas ng kamay. Lalo naman siyang napangiti kasabay ng paghawak niya sa kamay ko ng mahigpit at dinala niya iyon sa kanyang dibdib. Kahit na anong mangyari, ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso ko. Lahat gagawin ko para sa iyo, malambing naman niyang sagot sa akin. Pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan naming dalawa ni Kenneth, sabay na din kaming nakatulog. Nagising kami kinaumagahan na parehong may ngiti sa labi. Good morning, sweetheart. I think, kailangan na nating maligo ng sabay. Sa villa pala tayo kakain ng breakfast ngayong umaga, nakangiting bati niya sa akin. Villa? Saang villa? Nagtataka kong tanong sa kanya. Malalaman mo mamaya. Ang kailangan natin gawin ngayon ay maligo na at tanghali na pala, nakangiti niyang wika sa akin. 7:00 na ng umaga at tumatagos na ang sinag ng araw mula sa bintana ng kwarto namin. Kung tutuusin tanghali na kumpara sa gising namin noong nasa sa Manila kami dahil maaga din kasi ang start ng therapy niya. Napansin kong mabilis na bumangon ng kama si Kenneth at nag-inat-inat sa harapan ko. Ni hindi man lang nahiya na hubot-hubad siya. Wala ni isang saplot sa katawan kaya walang ligtas sa makasalanan kong mga mata kung gaano kaganda ang hubog ng katawan ng boyfriend ko. Lalong nakadagdag sa magandang view ang nakasaludo niyang pagkalalaki. Ken, mauna ka na sa banyo para maligo. Susunod na ako, wika ko sa kanya at kaagad na nag-iwas ng tingin. Nahuli niya kasi ako na nakatitig sa pagkalalaki niya at kita ko ang naglalarong ngiti sa labi niya. Wari ba ay tinutudyo niya ako dahil sa kapangahasan ng mga mata ko. Hindi ko naman siguro kasalanan kung mapatingin ako sa bahaging iyon, di ba? Nakabalandra eh. Sino ba naman ang hindi mapapatingin? Siya itong walang habas na tumayo sa harapan ko ng hubot-hubad eh. Sino ba naman ako para iwasan ang magandang tanawin na nakahain sa harapan ko? Isang tanawin na kaaya-aya sa mga mata ko. Sabay na tayo para tipid sa tubig, nakangiti niyang bigkas at sa gulat ko, hinawi niya ang comforter na nakatakip sa aking katawan.
Kaagad na bumulaga sa mga mata niya ang hubot-hubad kong katawan na siyang dahilan kaya mabilis akong napabangon ng kama. Ken, bastos, hindi ko mapigilang bigkas. Malakas siyang tumawa kasabay ng paghapit niya sa katawan ko sabay buhat sa akin. Nagulat ako sa kanyang ginawa dahil hindi ko akalain na kaya niya pala akong buhatin, gayong kakagaling niya lang sa matinding pagsubok ng buhay niya. Ken, no. Ibaba mo ako. Kaya kong maglakad at hindi ka pa pwedeng magbuhat ng mabibigat, kaagad kong saway sa kanya. Pero parang wala naman siyang narinig. Buhat-buhat niya pa rin. Ako hanggang sa makapasok na kami sa loob ng banyo. Kayang-kaya na kitang buhatin, sweetheart. Malakas yata ito, nagmamalaki niyang sagot sa akin, habang dahan-dahan niya akong ibinaba. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko at mahina ko siyang nahampas sa kanyang balikat. Huwag mo na iyang ulitin, ha? Hindi pa ganoon katibay iyang mga binti mo at baka kung mapaano ka, naiinis kong sagot sa kanya. Tumawa lang siya sa akin habang binubuksan niya na ang tubig sa shower. Sabay na nga kaming naligo. Ilang beses ko pang narinig sa kanya na kung hindi daw kami nagmamdali parang gusto niya daw akong angkinin ulit. Halata naman dahil sumasaludo na naman ang kanyang pagkalalaki at parang handa na namang manuklaw. Alam kong pinipigilan niya lang ang sarili niya lalo na at hinihintay daw kami nila Mommy Arabella sa villa. Pagkatapos namin maligo kaagad na kaming nagbihis at gumayak paalis. Saktong pagkalabas namin ng kwarto nagring ang phone ni Kenneth at si Mommy Arabella ang nasa kabilang linya. Kanina pa daw kami hinihintay sa villa. Ang villa na tinutukoy ni Kenneth ay matatagpuan sa medyo mataas na bahagi ng resort. Napapaligiran iyon ng mataas na bakod at kapag nasa labas ka hindi mo akalain na may magandang istruktura pala ang nakatago sa loob. Isang puti-puting bahay bakasyonan. Pagkapasok pa lang amin sa loob ng mataas na gate ang seryosong mukha na ni Mommy Arabella ang sumalubong sa amin. Lumamig na ang mga pagkain. Bakit ang tagal nyo? Kaagad na angal niya pagkalapit namin. Nakipagbeso pa siya sa akin kaya kaagad akong nakaramdam ng pagkailang. Hindi kasi ako sanay. Napasarap ang tulog namin. Hindi ko narinig ang pag-alarm ng cellphone. Sagot naman ni Kenneth. Tumango lang si Mommy Arabella at sabay na kaming naglakad patungo sa dining area kung saan may mga masasarap na pagkain ang naghihintay sa amin. Naging smooth naman ang buong umaga namin. Nakatakdang lumipad pabalik ng Manila sila Mommy Arabella before lunch, kaya naman nagpasya kami ni Kenneth na pagkaalis nila at saka namin lilibutin ang buong isla. Mabilis na lumipas ang ilang araw. Masasabi ko na ang experience namin sa isla ni Kenneth ay hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Ibinigay niya sa akin ang kanyang buong atensyon at oras. Itinuring niya akong parang prinsesa. Feeling ko nga ako na yata ang pinakamaswerte at magandang babae sa balat ng lupa. Ate Ella, kasalukuyan kaming naglalakad ni Kenneth sa dalampasigan nang mapansin namin ang isang batang tumatakbo palapit sa amin. Hindi ko napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko mapagtanto ko na ang batang si Ezekiel ang palapit sa amin. Ngayon ko lang siya ulit nakita pero kilala niya pa rin ako. Hello Ezekiel. Mag-isa ka lang ba? Nasaan si mommy mo? Nakangiti kong tanong sa kanya. Paskwat na naupo ako para pumantay ang height niya sa akin at kaagad na napakunot ang noo ko nang mapansin ko na may pasa sa pisngi ang bata. Wala sa sariling napatingala ako kay Kenneth. Napakunot noo din siya nang mapansin niya ang kung anong meron sa pisngi ni Ezekiel. What is this? Bakit may pasa ka? Nagtataka kong tanong sa bata sabay haplos sa pisngi nito. Napapitlag naman ang bata, kaya nasiguro namin na bago lang ang pasa sa balat nito. Tamaan po ng ball Ate Ella, inosenteng sagot naman ni Ezekiel. Akmang magsasalita pa sana ito nang tawagin siya ng isang babae sa hindi kalayuan sa amin. Kaagad na napatakbo si Ezekiel papunta sa babae na kung hindi ako nagkakamali siya si Ethel. Ang babaeng matagal nang hinahanap ni Elijah. Samahan mo ako, sweetheart. Kakausapin ko lang siya. Wika ni Kenneth sa akin, kaya kaagad na din kaming napatango. Sabay kaming naglakad patungo kay Ethel na noon ay kausap niya na ang kanyang anak. Ethel, kumusta? Kaagad na bati ni Kenneth kay Ethel. Napansin namin ang pagkagulat sa mukha nito nang mapantingin siya sa mukha ni Kenneth. Kilala mo pa ba ako? Pinsan ni Elijah. Kumusta na? Muling bigkas ni Kenneth at makahulugan nitong tinitigan ang batang hawak ni Ethel.
Halata sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Naalala kita sir, sagot nito sa bayuko. Matagal kang hinanap ng pinsan kong si Elijah. Dito ka lang pala sa resort nagtatago, muling wika ni Kenneth. Matagal na kaming tapos ni Elijah. Wala nang dahilan pa para hanapin niya ako, sagot ni Ethel habang hindi nakaligtas sa pandinig ko ang pagpipipigil nito ng emotion. Elvis, dahil ba kay Elias? Kayo na ba? Kung talagang nagmamahalan kayong dalawa ni Elias, I think wala naman na sigurong magagawa si Elijah doon. Ang kailangan lang noong tao ay closure mula sa iyo, muling bigkas ni Kenneth. Napansin kong nagpipigil na sa kanyang luha sa Ethel. Hindi. Hindi dahil kay Elias. Magkaibigan lang kami. Siya ang nasa tabi ko noong mga panahon na kailangan ko ng karamay, naluluhan niyang sagot. Ramdam ko sa boses niya ang pait na pilit niyang itinatago sa mahabang panahon. Hindi ko nasaksihan ang pagmamahalan na namagitan sa kanilang dalawa, pero alam ko at nararamdaman ko kung gaano siya kamahal ni Elijah. Sana lang muli nang mag-cruise ang landas nilang dalawa. Sa palagay mo ba hindi magkakagulo ang kambal kapag malaman ito ni Elijah? I-understand na maraming kapaliyuhan na nagawa si Elijah sa iyo, pero hindi naman siguro sapat para pati ang bata madamay dito, diba? Muling wika ni Kenneth. Napansin kong napatigagal si Ethel at halos yakapin niya na ang anak niya na akala mo anytime may kukuha sa bata. Anong sabi mo? Bata. Paano ka nakakasiguro na hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Ethel ng kaagad na sumabat si Kenneth? Alam niyang buntis ka bago ka naglayas. Isa pa, hindi maikakaila sa hitsura ng bata na may dugo siyang Villarama, sagot ni Elijah. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ni Ethel dahil sa gulat. Whatever your reasons, hindi dapat madamay ang bata sa problema niyong dalawa ni Elijah. May dugong Villarama ang anak mo kaya sana naman huwag mong ipagkait sa kanya ang magandang kinabukasan na kayang ipagkaloob sa kanya ng angkan namin, sagot ni Kenneth. Kaagad naman umiling si Ethel. Hindi. Hindi ko kailangan ang pera niyo. Kaya kong buhayin ang anak ko. Hinding-hindi ako papayag na malapitan siya ni Elijah, seryosong sagot ni Ethel, kasabay ng paghila niya sa anak niya paalis. Napapailing naman si Kenneth na nasundan na lang sila ng tingin. Sadyang matigas talaga ang ulo ng babing iyon. Bahala na si Elijah sa kanya, wika ni Kenneth. Nagulat naman ako. Ano ang ibig mong sabihin? Nabangit mo na ba kay Elijah ang tungkol dito, tanong ko. Umiling naman siya. Hindi pa. Nawala kasi sa isip ko nitong mga nakaraang araw, sagot niya sa akin at malagkit akong tinitigan. Pigil ko naman ang sarili ko na mag-react. Nag-umpisa na naman siya para landiin ako. Let's go. Medyo masakit na sa balat ang araw. Pahinga muna tayo tapos swimming tayo mamaya. Muling wika niya na at kaagad ko naman sinang ayunan. Mabilis na lumipas ang ilang araw. Kahit na ayaw ko pa sanang tapusin ang bakasyon namin pero hindi pwede. Kailangan na naming bumalik ng Manila. Alam kong kailangan namin pareho harapin ang tunay na realidad ng buhay. Pagkadating namin ng Manila nalaman namin na umalis ng bansa si Elijah kaya hindi na muna binangit ni Kenneth sa kanya ang tungkol kay Ethel. Ayaw niya kasing magulo ang isipan ng pinsan, lalo na at business trip ang dahilan ng pagbayahe nito. Isa sa mga regular employee si Ethel ang beach resort, kaya malabong aalis siya sa lugar na iyon ng basta-basta. Isa pa, may itinalaga si Kenneth na 2 tao para bantayan ang kilos ng mag-ina, lalo na ng bata. Malaki kasi ang paniniwala ni Kenneth na anak ni Elijah ang naturang bata. Nagpahinga lang kami ng ilang araw at kaagad na ding sumabak si Kenneth sa trabaho sa kumpanya. Noong mga unang araw naninibago pa ako dahil hindi ako sanay na wala siya tabi ko, pero nitong huli unti-unti na din akong nasanay. Hindi naman kasi pwede na sa lahat ng oras nasa tabi namin pareho ang isa't isa. Kailangan na din bumalik ni Kenneth sa normal niyang buhay. Naku ma'am, ano ang ginagawa mo? Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Tanong ni Manang sa akin habang nagdidilig ako ng mga halaman. Nasa beach resort sila Mommy Arabella at Daddy Kurt kasama ang adopted daughter nilang si Baby Jillian, kaya sobrang bored ko talaga ngayong araw. Naubos ko nang basahin lahat ng libro at magazine na binili sa akin ni Kenneth noong nakaraang linggo. Ano ka ba Manang? Nakakagulat ka naman eh. Saka anong sabi mo? Ma'am, hindi niyo ako amo Manang ha,
kaya tigilan niyo ako sa kakatawag na ma'am, nakangiti kong sagot sa kanya. Asawa na ang turing sa iyo ni Sir Kenneth, kaya dapat lang naigalang ka namin. Saka pwede bang tigilan mo na ang pakikialam sa mga trabaho namin? Mapapagalitan na kami dahil sa mga pinanggagawa mo nagmamaktol na sagot ni Manang sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Kahit nalaman nilang lahat ang tungkol sa relasyon namin ni Kenneth, hindi ko man lang naramdaman sa kanilang lahat ang panghusga. Bagkus palagi nilang sinasabi sa akin na masaya sila sa nagiging kapalaran ko. Hindi niya naman malalaman na tumutulong ako Manang kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo. Ako ang bahala kaya hayaan niyo na akong magtrabaho, nakangiti kong sagot. Muling umiling si Manang sabay turo sa isang direksyon kaya kaagad ko na ding sinundan ng tingin. May tsisi sa bawat sulok ng bahay Ma'am Ella at tiyak ako na nakamonitor si Sir sa iyo ngayon. Sige na, bumalik ka na ng kwarto. May gardener naman nagagawa sa pagdidilig ng halaman, kaya hindi mo na dapat pang gawin ito. Sagot ni Manang sa akin na kulang na lang magmakaawa sundin ko lang siya. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Kahit papaano, nasanay na din ako sa routine naming dalawa ni Kenneth. Para na nga kaming mag-asawa kapag magturingan at kasal na lang talaga ang kulang sa aming dalawa para pwede nang sabihin na legal na talaga ang aming pagsasama. Iyon nga lang iniisip ko pa rin kung paano ito sasabihin kila nanay at tatay. Wala pa rin namang mintis ang pagpapadala ko buwan-buwan ng pera sa kanila iyon nga lang hindi ko pa nababangit sa kanila na nakikipag-live-in na ako. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa kanila. Hinihintay ko din kung kailan ba propose ng kasal sa akin si Kenneth. Pinanghahawakan ko din kasi talaga ang pangako niya sa akin na pakakasalan niya kaagad ako kapag makalakad na siya, kaya lang nagiging abala naman siya sa kumpanya nila. Iniisip ko na lang na siguro sa sobrang busy niya nakaligtaan niya na ang pangako niya sa aking kasal. Ayaw ko na din kasi talagang mag-isip ng mga negative na bagay. Mahal ko siya at masaya na ako na magkasama kami. Masaya na makasama siya gabi at katabi sa pagtulog. Tuluyan na kasi talaga siyang naging abala sa kumpanya. Gabi na siya kung umuuwi minsan pero pilit ko na lang na iniintindi. Tuwing uwi niya napansin kong pagod na pagod siya, kaya diretso tulog na din kapag weekend naman pumapasok din siya minsan at gustuhin ko mang magtampo hindi pwede. Kung tutuusin mas hirap siya nga nun kumpara sa akin. Manang, ready na ba ang lunchbox ni Kenneth? Kaagad na tanong ko kay Manang nang maabutan ko siya dito sa kusina. Bihis na bihis ako dahil balak kong supresahin si Kenneth sa opisina niya. Sobrang bored ko kasi talaga ngayon at wala akong ibang maisip kundi ang lumabas na lang muna para makabili na din ng bagong libro na pwedeng basahin. Naka-ready na. Teka lang, commute ka lang ba? Nagtataka niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong tumango. Huwag kang maaalala Manang. Hindi ako maliligaw. Saka may cellphone naman ako. Kung sakaling maligaw man ako tatawag kaagad ako sa iyo. Matamis ang ngiti kong sagot sa kanya. Noong nakaraang buwan isinama ako ni Kenneth sa opisina niya, kaya naman hindi na bago sa akin ang pumunta doon. Si Kenneth ng kumpanya at alam kong kilala din ako ng mga empleyado niya bilang girlfriend niya. Minsan parang gusto ko na lang mag-aral kahit vocational course lang para makapasok ako sa kumpanya nila. Para palagi kong nakakasama si Kenneth. Ang gwardiya na din ang mismo ang tumawag ng taxi na pwede kong sakyan. Excited akong isurpresa si Kenneth, kaya naman pagkahinto ng taxi sa tapat ng building ng Santillan Corporation, mabilis akong nabayad at bumaba. Pumasok ako sa loob at diretsong naglakad palapit sa reception area. Kaagad nila akong binati kaya napangiti ako. Si Sir Kenneth po ma'am. Kakaalis niya lang po, hindi pa ako nakapagtanong mukhang alam na nila kung sino ang sadya ko. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kilig. Naalala pa nila ako at aware sila kung sino ba ako sa buhay ni Kenneth. Kaya lang wala pala si Kenneth. Sa kagustuhan kong masurpresa siya, hindi ko na siya natawagan. Napasulyap ako sa suot kong relo at halos 12:00 na pala ng tanghali. Malabo pa sa sikat ng araw na makakain niya itong dala kong pagkain. Baka sa mga sandaling ito kumakain na din siya. Ganoon ba? Kung ganoon hindi na lang pala ako tutuloy. Salamat ha, nakangiti kong bigkas at pilit na itinatago sa kanila ang aking pagkadismaya. Pasimple kong kinuha ang aking cellphone sa bag at dahil ilang ring lang naman sumagot na din kaagad si Kenneth. Hello, sweetheart.
Napatawag ka, kaagad na tanong niya sa akin. May naririnig akong ingay sa background niya, kaya naman nahihinuha ko na nasa mataong lugar siya ngayon. Ken, nasaan ka? Papunta sana ako sa office mo kaya lang umalis ka daw, kaagad kong sagot sa kanya. Hindi siya nakaimik. Akala ko nga naputol na ang tawag pero nang tingnan ko ang screen ng phone ko connected pa din naman. Ken, nandyan ka pa ba? Bakit parang ang ingay, nagtataka kong bigkas. Medyo mahina ang signal. Well, nasa office ka kamo. Mamayang hapon pa ang balik ko. Teka lang, tatawagan ko si Reggie para ihatid kanya sa bahay. Balak kong umuwi ng maaga mamaya, kaya sa bahay na lang tayo mag-usap, seryoso niyang sagot. Kaagad namang napakunot ang noo ko nang may mahagip ang pandinig ko na boses babae. Ang Reggie na tinutukoy niya ay ang kanyang personal assistant. Kung ganoon, hindi niya pala isinama sa lakad niya. Ganun pa man, hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. Ayaw ko na din kasing makadagdag pa sa alalahanin ni Kenneth. Saka ano kaya iyong sinasabi niya na mahina daw ang signal? Imposible naman yata iyon dahil malinaw kong naririnig ang ingay sa background niya eh. Hello Ella. Sige na sweetheart. Ibaba ko na ang tawag mo. Hintayin mo na lang si Reggie para ihatid kanya pa uwi ng bahay. Mag-ingat ka, muling bigkas niya kasabay na pagkawala niya sa kabilang linya. Napapailing na lang ako at muling hinarap ang receptionist. Mukhang nagmamadali si Kenneth dahil kahit ang pag-I love you nakalimutan niyang bangitin. Pakisabi na lang kay Reggie na nakaalis na ako. Thank you, wika ko sa receptionist at mabilis nang naglakad palabas ng building. Muli akong nag-abang ng taxi sa labas at hindi naman nagtagal nakasakay din kaagad ako. Nagpahatid ako sa pinakamalapit na mall. Bibili muna ako ng books na pwede kong pagkaabalahan. Pagdating ng mall, kaagad kong hinanap ang bookstore. Dahil hindi ko kabisado, nagpaikot-ikot pa ako hanggang sa mapahinto ako sa paghakbang nang may mahagip ako ng tingin. Sinipat ko ng tingin ang isang lalaki na nakaupo sa loob ng coffee shop at ganoon na lang ang gulat ko nang mamukhaan ko si Kenneth. Hindi ko tuloy mapigilan ang pagsilay ng ngiti sa labi ko at mang ihahakbang ko na din sana ang aking mga paa papasok ng coffee shop nang mapansin ko ang paglapit ng isang babae sa kanya. Napansin kong yumapos pa ang babae kay Kenneth at humalik sa pisngi niya. Para naman akong naistatwa sa aking nakita. Ilang saglit din akong nakatulala habang nakatitig sa dawalang magkapareha na nakaupo sa loob ng coffee shop. Nakikita ko ang tuwa sa mga mata ni Kenneth habang kausap niya ang isang babae na kahit na hindi ko pa siya na-meet ng personal, alam kong siya si Vina. Ang dati niyang fiancé na tinakasan siya sa mismong araw ng kanilang kasal. Kaya pala umalis siya ng opisina na hindi kasama ang kanyang personal assistant dahil may kakatagpuin pala siya. Hindi related sa trabaho ang paglabas niyang ito kundi personal. Kung hindi ko siguro naisip na lumabas ngayon, siguro hindi ko talaga malalaman ito. Sa klase ng pag-uusap nila Kenneth ngayon at Vina, parang bati na sila eh. Hindi ko na napigilan pa ang unting pagpatak ng luha sa aking mga mata. Parang may libo-libong karayom ang biglang tumusok sa puso ko dahil sa nasaksihan ko. Bago sa akin ang ganitong pakiramdam. Masakit pala na makikita mo ang taong mahal mo na may kasamang iba. Nagsiselos ako. Parang gusto ko silang sugurin pero hindi ko alam kung saan hugot ng lakas ng loob para gawin iyon. Kaya siguro hindi na nagawang tuparin ni Kenneth sa akin ang pangako niya na pakakasalan kaagad ako once na makalakad na siya dahil nagdadalawang isip pa siya. Hindi pa siguro siya sigurado sa nararamdaman niya para sa akin. Miss, ayos ka lang ba? May masakit ba sa iyo? Nakabalik lang ako sa huwesyo nang marinig kong may nagsalita sa tagiliran ko. Tulala akong napatitig sa kanya at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ng isang lalaki. Actually, gwapong lalaki. Dahil sa pagkakangiti niya, kaagad na tumampad sa paningin ko ang mapuputi at pantay niyang ipin. Ella, bigkas niya. Pasimple kong pinunasan ang luha sa aking mga mata at seryoso siyang tinitigan. Naaalala mo ako, nagtataka kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang tumango habang may nakaguhit ng ngiti sa labi niya. Sa totoo lang, hindi ako sure kung si Christopher or Charles Villarama ba itong kaharap ko. Sa kanilang triplets na magkakapatid, si Charlotte lang ang kilalang-kilala ko. Siguro dahil babae siya kaya kaagad ko siyang nare-recognize sa kanilang tatlo. Pero ang dalawang lalaki sa triplets, hirap na hirap akong kilalanin sila.
Wala akong makikitang palatandaan para malaman kung sino ba talaga sa kanila si Charles at Christopher Villarama. Of course. Anong ginagawa ng gago kong pinsan sa loob ng coffee shop na iyan? Don't tell me na nakikipagbalikan siya kay Vina, bigkas niya na muling nagpasikip sa dibdib ko. Mabilis akong humakbang paalis pero kaagad ko din naman naramdaman na sinusundan niya ako. Kailan pa sila muling nagdi-date? Hindi ba't kayo ang magkarelasyon? How come na nagawang tumingin sa ibang babae ang pinsan ko gayong di hamak na mas kaibig-ibig ka naman kumpara kay Vina, muling bikas niya sa akin. Napahinto ako sa paglalakad at masama siyang tinitigan. Kaagad niya namang itinaas ang kanyang dalawang kamay at matamis akong nginisyan. Woo! Sorry if mistakes. Sasamahan na lang kita. Huwag kang mag-aalala, pwede mo akong gawing crying shoulder. Mahirap sa isang kagaya mong babae na paikot-ikot dito sa loob ng mall na nasa hindi maayos na kondisyon. Broken-hearted ka at baka kung ano ang maisip mong gawin, nakangiti niyang wika sa akin. Ngayon ko lang napatunayan na may itinatago din palang kakulitan ang taong ito. Kung hindi lang siguro pag-aari ni Kenneth ang puso ko, baka magka-crush pa ako sa kanya eh. Ang pogi naman kasi at feeling ko nga mas pogi pa siya kaysa kay Kenneth eh. Sino ka nga ba? Hindi ko napigil ang tanong ko sa kanya. Kaagad namang nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at salubong ang kilay na tinitigan ako. Really? Hindi mo ako kilala? Ilang beses na tayong nagkita pero hindi mo ako maalala, nagtataka niyang tanong. Kaagad naman akong umiling. Hindi eh. Ako tali, kilala kita na parang hindi. Sino ka ba? Si Christopher ka ba or si Charles? Nagtataka kong tanong sa kabila ng sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Nagulat na lang ako dahil malakas siyang natawa na siyang dahilan kaya napatingin sa amin ang ibang mga tao. Sorry, magkamukha kasi kaming dalawa ni Charles kaya siguro hindi mo ako makilala. Yes, the way ako si Christopher. Look at my ears, may hikaw ako samantalang si Charles wala. Isa pa mas hamak na malakas ang sex appeal ko sa kapatid ko at mas mabait ako sa kanya, nakangiti niyang bigkas sa akin. Kaagad naman akong napatango at mabilis na humakbang paalis. Muli niya na naman akong sinundan. Break na ba kayo ng pinsan ko? Tanong niya na muling nagpahinto sa aking paghakbang. Medyo malayo na kami sa coffee shop kung saan naroroon si Kenneth, kaya naglakad ako patungo sa isang restaurant at naupo sa isa sa mga bakanting mesa. Muli akong sinundan ni Christopher. Kanina ko lang din nalaman na may contact pa sila ni Vina. Siguro tama ang gumugulo sa isipan ko noon pa man. Si Vina pa rin siguro ang mahal niya, kaya sila magkasama ngayon, malungkot kong sagot sa kanya, kasabay ng muling pagpatak ng luha sa akin mga mata. Napansin kong seryoso akong tinitigan ni Christopher sabay iling. Baka naman nagkakamali ka lang. Hindi porket nag-uusap ang dalawang tao nagkabalikan na. Hindi mo dapat iyakan ang isang bagay na hindi mo pa naman sigurado. Malay mo baka friends lang sila at kailangan nila ng closure sa isa't isa kaya sila nag-uusap ngayon. Ella, alam naming lahat ang ginawa mong sakripisyo para kay Kenneth at nakikita namin kung gaano kanya kamahal, bigkas niya na lalong nagpabigat ng kalooban ko. Iyon kasi ang labis kong ikinatakot. Paano kung pinatulan lang ako ni Kenneth? Dahil ako lang naman ang nasa tabi niya noong mga panahon na kailangan niya ng karamay. Paano kung hindi niya naman pala talaga ako mahal?